linggo po para sa ating lahat. Sige po, ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kung maaari po, tayong lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa Kanya at ating ituon ang ating paningin sa ating Panginoon sa mga oras nito nang sa gayon ay maging kaaya-aya para sa Kanya ang gagawin natin pagsamba. Take us to your holy place.
forgive our sins. Alam mo namin na nagkulang kami sa mga araw ng linggo na may mga pagkakataon na hindi namin kayo nauuna sa buhay namin. So Lord, kayo ay tapat, lalo din. Kayo ay isang Diyos na buhay na wala hanggan ang pagpipin at kayo ay mapagpatawad na. Kaya kami po ay nagpapahumbaba, kami po ay humingi ng kalinisan ng inyong kapatawaran sa Diyos. Salamat po Panginoon at kayo po ang patuloy namin pinupuri sa araw na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige boy, tayo ay umawit ng may kagalakan at sabihin natin, the Spirit of the Lord is great and mighty. Amen? Amen? Hallelujah! The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. Greater is He that is in me than He that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Strengthens me. Yes, Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. Greater is He than is He. Greater is He than is He. Amen. Than He that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty. For the last time. Great and mighty is He. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Balik natin ang nararapat na pasalamat sa Kanya sa mga bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat sa atin. Alam natin na naroon siya at may mga biyaya na ipinagkaloob ang Panginoon sa bawat sa atin upang tayo ay maging victorious, upang makamit natin ang mga
matagumpay ang anumang laban natin sa mga pagsubok. Kaya sige po, kausapin natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito. At patuloy po tayo magpakumbaba sa Kanya dahil nakikita niya ang mga puso, ang isip ng ating nabato sa atin. Sige. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. I need your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Yes, Lord. Come live in me in all my life.
Palakpakan na natin muli ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. So, alam natin na this is the day that the Lord has made. So, ito yung special day para sa atin, no? Bilang mananampalataya, ang ating special day ay Sunday. To worship and to honor our God. Kahit na hindi natin nakikita, ay talagang sa magitan ng ating pananampalataya, ng ating puso, ay sikapin natin na talagang mag-concentrate tayo sa presensya ni Lord. Amen ba? At hindi po kailangan marami o kunti. Mahalaga nandito ka, no? Puso natin. Kahit nag-iisa ka, pwede ka mag-worship eh. So, yun ang tandaan natin. Nasanayin natin palagi na sa sarili natin ay maggulay-gulay palagi sa Panginoon. Kaya para masanay tayo na ay tayo nag-iisa, ay nakikipag-usap tayo at nakakapag-worship tayo sa Panginoon. So yan po ang tinitignan ni Lord, ang ating pong pagmamahal at patuloy na pag-ibig sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba. So sa araw na ito, ang ating pong mensahe ay patuloy nating buksan ang ating Biblia. Makikita po natin sa Psalms 1. Doon po tayo sa Awit chapter 1. Yan. Okay. So ito po ang tinatawag na beatitude doon po sa Old Testament. Yung blessedness. Bakit po natin ito ngayon itatopic, no? Sapagkat kapag Pasko ay binabati natin ang bawat isa sa atin ng Merry Christmas. Ano ba ibig sabihin ng Merry? Happy, di ba? Merry, happy. So, pagkalawa, pagka New Year naman, anong bakit natin? Happy New Year! Hindi ba lang natin yung yung term. Merry Christmas! Happy Christmas or pagdating sa New Year, happy pa rin, no? So that's why, ito po yung ating itatopic today. Kung talagang totoo bang happy ba talaga tayo? Kasi minsan palagi na lang po kami video happy New Year, o tapos tayo Pasko, Merry Christmas, di ba? Yung mga tao parang karaniwan lang kahit na hindi happy. Dahil yun ang nakasanayang greetings o bati, Happy New Year! So maganda din na kahit hindi happy, pero pinipilit natin maging happy. Ayan, dahil positively, at least maganda ang nagiging result kapag positive ka pa rin, kahit alam mong medyo talagang maraming tao na sa panahon ngayon ay nasa depressed pa rin, no? Pagkat yung mga nangyari sa atin ngayong pandemya ay malaki ang epekto, no, ng ating mga kalagayan. But still, ang ating buhay ay talagang tapat ang Panginoon na kung titignan mo naman, araw-araw, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa atin. Talaga namang lumalaban tayo. Dahil ang Diyos nagbibigay ng lakas, talino, gabay sa atin. Talagang malaki ang pagtuturo ng Panginoon sa atin sa panahon ng tinatawag nating mga pagsubok o tinatawag nating pandemya. No? Malaki yung itinuro sa atin na maging mapagtiis. Tapos ano pa? Yung talagang magtiyaga. Matiis, magtiyaga, at pagkatapos huwag yung maghurumentado, huwag yung talagang magiging kalma ka lang, yung relax, kasi alam natin lahat tayo sa buong mundo nakakaranas ng ganito. So, napakahalaga. So ngayon naman, dahil season po ng ating New Year at saka tinatawag natin Christmas, laging happy. No? Happy. So magandang din natin na every year, puro pagkatapos ng December, happy lagi. Ang ending natin, happy. No? Kahit na hindi totoo happy, pero Merry Christmas, Happy New Year, yan, no? Ang ending. So nawa yung happy na yan, tuloy-tuloy.
at hindi talaga yan magbago. Sana nga yung happy ay hindi lamang sa panlabas, kundi yung panloob pati, no? Yung talagang katiyakan na kahit anong mangyari ay ikaw ay happy sapagkat nandyan ang Panginoon na kasama mo at palagi kang pagpapalain ni Lord. Despite sa iyong mga dinaranas, ay maraming itinuturo ang Panginoon. Di ba maganda rin yun na pinaparanas tayo ni Lord ng mga iba't ibang mga sitwasyon at tinuturuan tayo, ginagabayan tayo, kumbaga nililig tayo para tayong yung bata na tinitrain ni Lord. So, minsan ayaw ng mga bata na tinitrain sila. Pero kung tutusin, napakahalaga ng isang bata na kapag na-train siya, mas mabilis yung kaalaman niya, mas marami siya matutunan, at mas mabilis yung kanyang pag-mature kasi na-train siya. Pero yung mga bata hindi na-train, di ba? Parang laging hindi nila alam kung papunta sila sa pagkabata o papunta sa pagkamatanda. Kasi yung kanilang buhay, wala sila talagang naiintindihan kung ano ang tama at ano ang mali. So parang ganon. Kaya sa ating buhay, mas mabuti na rin na pinaparanas tayo ni Lord talaga ng mga trials. Dahil kung titignan natin, ay tinitrain tayo ni Lord para sa ating susunod pang mga darating pang panahon. Amen? Kaya siguro yung mga kabataan ngayon, mas matatag na sana sa darating na panahon dahil na-experience nila yung pandemya eh. Di ba? Ito yung generation na nakatikim ng COVID. No? So kung titignan natin, yung mga ibang panahon, hindi pa nagkaroon. No? Kaya sana, naging lesson din ito sa mga kabataan na maging matatag pa. No? Someday, ay magkaroon pa sila ng patuloy na kaisipan na talagang yung na-experience ngayong ito ay talagang dapat nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda pa. Kasi meron pa mga darating mga iba't iba pang mga pagsubok. Okay? But still, tayo ngayon ay bilang mananampalataya, kailangan natin ang katiyakan na tayo ay talagang kasama natin si Lord at tayo ay talagang kailangan maging asin at ilaw ng sanglibutan ito. Anong ibig sabihin? Tayo ay meron talaga tayong misyon. Kahit tayo ay anuman ang mangyari sa mundo natin, ang misyon natin ay hindi magbabago. At yun yung asin at ilaw pa rin tayo ng sanglibutan. Ibig sabihin, tayo pa rin yung example. Tayo pa rin yung magiging liwanag nila. Okay? Tayo pa rin yung magbibigay ng mabuting halimbawa sa kanila. So kailangan bilang asin at ilaw ng sanglibutan, kailangan palagi tayong magiging maliwanag ang ating kaisipan, magiging meron tayong malalim na kaalaman sa salita ng Diyos at kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kahit ano ba ang mangyari sa buhay natin. Okay? So, ito po yung ating babasahin. Mahalaga sapagkat ang sabi nga natin, sana happy. Okay? Sana all. Sinasabi natin, sana all. Pero ang sinasabi natin sana all, sana happy inside and happy outside. And then ang happiness dapat tuloy-tuloy. Yung pagkamasaya natin ay hindi lang basta seasonal, kundi talagang habang tayo ay sa mundo ito, ay tiyak na tayo ay masaya. Okay? O pinagpala. Yun yung word na yan. No? So, basahin natin ang tunay na kagalakan. Ito po sa Tagalog. Okay, verse 1 hanggang 6. Okay, tumayo po tayong lahat. At bilang paggalang ng pagbasa ng salita ng Diyos, ay basahin natin ang sagutan. Okay? Well, kahit English, kahit Tagalog, ako ang mauna. Okay, ang tunay na kagalakan, Awit chapter 1, verse 1. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama
sa sinumang taong ang taglay, ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Okay. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na sa tabing batisan ay sariwa, ang dahon laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakakatiyak na magtagumpay. But not so wicked that they are like chaff that the wind blows away. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis, iwawalay siya sa pagtatapon ng mga matuwid. Sabay-sabay tayo. Ang taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Pagpalain po ito sa inyo po namin nilalabat ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, siguro ito po yung napakahalaga nating bigyan pagbubulay-bulay sa umagang ito. Yung chapter 1 ng awit, no? Ito po ay pasimula ng aklat po ng awit. So makita natin na tinalakay dito ng awit kung sino yung mga taong matuwid at sino yung mga taong masasama. At sino yung paano tayo magiging blessed o magiging happy o tunay na magkaroon ng kagalakan. So yung kagalakan natin bilang mananampalataya, yun nga dapat mula sa loob papunta sa labas. Kaya hindi yung panlabas ng panlabas lang. Kundi dapat magmula sa kalooban. Paano natin pasasayahin ang ating kalooban? Paano mo mapasaya ang iyong kalooban? So, ito po yung mga bagay na dapat nating tingnan kung paano sinabi ng Biblia para tayo ay magiging asin pa rin at magiging ilaw pa rin sa mundo ito sapagkat tayo ang tinitignan ng mga hindi mananampalataya. Tayo tinitignan nila kasi alam nila na tayo ay nagbabasa ng Biblia, nagsisimba, at talagang naniniwala tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. So kahit hindi ba natin sila siguro napapansin, pero alam nila yon, nakikita nila tayo. Kaya yung kanilang attention, kahit busy-busy sila, is nakikita nila tayo. So yun po ang ilaw. No? Tayo pa rin ay tinitignan pa rin nilang ilaw. So kailangan ng ilaw ay tinatawag nating maliwanag. So yung asin ay dapat maalat. No? So yung alat ng asin, kung pag-usapan natin yung asin, nandun niya sa Mateo. So yung Mateo ay meron niyang tinatawag na blessedness, yung chapter 5, yung beatitude. So ibig sabihin, yung mga pag-uugali na doon, kailangan mo yun may practice para maging maalat kang Kristiyano o pagiging mabuting Kristiyano ka. So kung hindi mo yun mapapractice, hindi ka asin nga wala kang alat. So sabi daw, ng asin daw na walang alat ay tinatapak-tapakan na lang, no? Kasi totoo, kung wala naman nakikita maganda sa buhay mo, ay wala talaga sa iyong titingin na kumbaga parang minsan ay hindi ka na nila talaga bibigyan ng paggalang, no? Kundi lalo na sapagkat hindi ka naman, wala ka namang mabuting na itutulong sa kanila. So yan po, ngayon itong ating blessed, sabi natin, the blessed man. Sino ba yung mga talagang tunay na masasaya? Sino ba talaga yung mga taong happy? Kasi Happy New Year, Happy Merry Christmas. Ano? So, nakakalungkot lang kasi kahit hindi talaga totoo happy yan, di ba? Talagang wala Talagang pagdating ng batian, happy lang talaga ang bati. Pero pagdating ng totoong buhay, ay mabigat sa kanila, no? Ang kanilang buhay. So dito ay sasabihin ng Biblia sa atin, sa Psalms, kung sino yung mga taong masasaya
at mga pinagpala ng Diyos. Yun, maganda yung pinagpala ng Diyos. Kapag pinagpala ka ng Diyos, masaya ka. Amen ba? Oo. Pwede kang maging masaya kahit di ka pinagpala ng Diyos. Anong ibig sabihin? Yung masanglibutan kasiyahan. Di ba? Pwede yung mga tao masaya sa sanglibutan eh. Pero hindi sila pinagpala ng Diyos. Dahil lang sa kasiyahan ng sanglibutan, diba? Katulad kayo, no? Mga party, tapos yung New Year, party uli, di ba? Kain uli. So parang masaya lang dahil ganon, may party. Pero ang totoo, hindi sila pinagpala. Ibig sabihin, hindi na nasiyahan ang Panginoon sa kanila. Kaya sila ay, kumbaga, pag pinagpala ka ng Panginoon mula sa Diyos, hindi lamang material ang binigay sa iyo, kundi yung kasiyahan ng Diyos na ikaw ay bigyan, ay talagang kasama mo ang Diyos. Yun ang pinagpala. Okay? So yung pinagpala ka, binless ka ni Lord. Ibig sabihin, dahil sa kabutihan ng iyong buhay, ay nakita ni Lord at talagang gusto kanyang i-bless dahil napakabuti mo sa harapan ng Panginoon. So yun po ang isang kaibahan natin, no, sa panahon ng Christmas at saka New Year. So itong New Year ay marami na namang mga tradisyon ang mga tao. So especially dahil gusto nila buong taon sila ay pagpalain ng Diyos. Tama ba? So magsusuot na naman sila ng mga bilog-bilog, tapos bibili ng mga bilog-bilog, 12-12, hanggang gano'n, kung ano. Eh, hindi mo masamang bumili ng bilog. Pero, pag nasa isip mo na ito ay gagawin mo pampaswerte, yun ang masama. Amen? Eh, pag yun ang naging isip mo, kaya ka bibili bilog-bilog dahil para pagpalain ka, ay hindi yun totoo. Gagawa na tuloy si Satanas sa iyo. Yan ang mga ibig sabihin, paniniwala ng tao. Yung kanyang tinatawag na superstitious belief. No? Yung mga extra na talagang akala mo, hindi naman epektibo, di ba? Kahit naubos na lang ng mga bilog-bilog lagi pag New Year. Ang mga tao, hindi naman talaga pagka wala. Kung hindi ka magsikap, sabi nga na incheck eh, bili ka nito, yun, nalagyan ka, mga iba-iba, mahilig ka incheck dyan, di ba? Papaswerte, bili ka nito, papaswertehan sa iyong negosyo. Pero kailangan sipag, tiyaga. No, tingnan mo, yun talaga ang tunay. Yung sipag at tiyaga, yun talaga yun yung sikreto, hindi yung palaka, tapos may pagano-ganon na pusa, tapos may elefante, may kabayo pa, yung mga, tapos kung anong year na ba? Ang year of the ganyan, anong year na ba ngayon? Wala na naman tayong Chinese calendar. Ha? Di ba, manok yung nakaraan? Roster. Oh, roster nga, manok, di ba? So, kaya nga nauso ang lumangan na naman si Atok Ang kasi parang si Gretchen Barreto, parang ang pasabog eh. Ang daming naloko na naman sa online sabog tuloy. Yan, kasi roster. Roster tayo. Kaya mas effective daw ang negosyo nila. But sin, ang mga Chinese talaga, totoo lang, masipag talaga sila. Kaya halos niloloko nilang mga Pilipino eh. Pero mga Pilipino gustong swertehin. Gusto nilang yumaman. Pero kung gagawin mo, katulad ng ginagawa ng Chinese, masipag at matyaga, yayaman ka. Huwag ka lang bumili ng mga magic nila. Kasi negosyante ang mga inchik talaga. So maluloko dito mga Chinese talaga eh. So yan. Ngayon sa atin, paano ba talaga tayo magpapalain? Yan ang problema ng tao, di ba? Buong taon. Ito yung ating lesson. Kaya, ang sabi dito, paano tayo magiging mapagpala ng Diyos? Number 1, sabi natin, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo at mali. Halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang adhikay pagtawanan, laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na nakila. Okay, so itong taong ito
ay siya yung taong matuwid. Hindi siya sumasama sa mga taong ano sabi doon? Yung mga taong ang kanilang payo at ang kanilang mga ginagawa ay ang kasamaan. At pagkatapos, sinahamak-hamak na nila ang Diyos. So, ibig sabihin, itong pinapaiwas tayo ng Diyos doon sa mga taong yon. Kasi ayaw niya tayo mapahamak. No? So, tayo ay dapat intindihin natin sino ba ang mga taong kasama natin sa ating buhay. At ang sabi natin dito, ang taong matuwid ay hindi sumasama sa mga taong ang laging adhikay pagkamalan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Hindi nila sinusunod ang payo at maling halimbawa. So yung mga principles, una, no? Sabi natin yung the blessed man is a righteous man. So yung taong matuwid ay ang taong pinagpala ay taong matuwid. Yun. Yung righteous, dapat magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Iwasan mo na talagang makisama sa mga taong hindi talaga matuwid. Okay? So, kung titignan natin, mayroong mga prinsipyo ang mundong ito. So, huwag kang susunod sa kanilang mga payo at mga halimbawa. So, kailangan tayo pa rin ay magiging mag-stand tayo. Ano yung sabihin nun? Panindigan natin ang ating mga paniniwala. Di ba? So dito sa mundong ito ay talagang kung titignan natin, labanan din ito ng prinsipyo o paniniwala o principles, di ba? Eh kung sino ba ano bang prinsipyo mo? Ano bang paniniwala mo sa buhay? Sa panahon na ikaw ay may problema, ano ba ang ginagawa mo? Paano ka ba ano bang gano'n, no? Sa iyong pamumuhay, yun ang panindigan mo, lalo na kung tayo ay mananampalataya, panindigan mo yung pagiging mananampalataya. At panindigan mo yung salita ng Panginoon. Huwag ka mag-iba, kahit na marami sila, di ba? Kung minsan, yung mga kasama natin, mas marami sila. So kung ano man yung kanilang mga pamamaraan sa buhay, ay dapat huwag tayong gubaya. Sapagkat tayo pa rin ay tinatawag na asin at ilaw ng sanglibutan. So, ibig sabihin, ang ating buhay ay kailangan magiging matuwid pa rin sa harapan ng Diyos. Sapagkat dalawa lamang ang pinatalakay dito. Yung taong matuwid at taong masama. So, nasa verse 1 hanggang verse 3, yung taong matuwid. Yung taong masama, nasa verse 4. Oh? So, yan ang natin. Kaya, una, the blessed man is a righteous man. Kailangan manatili sa kanila yung katatagan kahit na anumang mga pagsubok. So, tignan natin si Daniel at saka yung kaibigan niya. Sino? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Diba? Nahalo sila doon sa Babylonia. So marami silang kasama. Sa kanilang buhay, sila ay mga tinatawag nating nilagay sila na mga gobernador doon sa Babylon. Pero dami silang kalaban. Dahil sa kanilang kaaway, ay tinatrap sila para sila ay matalo o mag-give up sa kanilang pananampalataya. So makita natin, no, si Daniel at saka yung tatlong kaibigan niya, mahaba yung kwento niyan, pero may magandang lesson. Nung sila dumating doon, tatlo ay pinili sila ng mga makikisig, ng mga kabataan para i-train sila, pag-aralin sila doon sa Babylon para magiging mga leader. So, yung iba, karne ang pinakain kasi pinapakain sila ng masasarap para magiging maano sila. Pero sa Hudyo, bawal yung mga hayop na hindi nila kilala, yung mga wild na mga hayop, hindi nila kinakain yun.
So, kung titignan natin, yun ang kinakain ka sa Babylon kasi pagan, kahit ano naman, kinakain nila, baboy, aso, yan. Oh. So, mga Israelites, hindi kumakain yan. Sabi ni Daniel, yung sa bantay, huwag mo na kami pakainin yan. Kasi bawal sa amin. Pero sabi ng bantay, hindi pwede. Kasi baka pumayat kayo, lagot ako sa hari. Baka yung iba mataba, tas kayo payat. Tatanungin, bakit kayo iba? Oh, sabi niya, hindi. Subukan mo na lang kami ng ilan? 10 days. Oh, 10 days. Na pakainin mo kami ng gulay lang. Tsaka tubig, sabi niya. Para makita mo kung anong kaibahan. So, ibig sabihin, yun nga, no, na pinakain sila, nung naging resulta, mas ma-healthy sila kaysa doon sa iba. So, kung titignan natin, anong ibig sabihin? Nanindigan sila na talaga yung pananampalataya nila ay hindi sila nakiayon lang basta. So, alam mo yun ang hinahanap ni Lord sa panahon ngayon. Yung taong Kristiyano naninindigan sa kanyang pananampalataya. Dahil sa panahon ngayon, sabi nga nito sa 2 Timothy chapter 3, na darating sa huling araw daw, ang mga tao, nagkukunwari may pananampalataya na lang, pero hindi naman talaga nakikita sa kanilang buhay. So sa ngayon, yan na yun eh. In the last days, ang mga tao nagkukunwari, nagsisimpa na lang, di ba? Pero kung titignan mo, pagdating sa totoong ano talaga ng pagninindigan ng prinsipyo, minsan kapakaiba, wala na, di ba? Madali lang, wala, hindi naman sila nakikiayon na lang. So, kung minsan kailangan maging pag-pray natin na sabihin natin na tayo ay Kristiyano, manindigan tayo. Kaya ito ang sabi ng awit eh, na manindigan ka, huwag kang aayon doon sa mga payo, doon sa kanilang halimbawa. Oo, manindigan ka. Kaya pag sinabi natin Kristiyano, bawat linggo, siyempre minsan ang mga boss, hindi naman alam nila kung Kristiyano ka o hindi. Sasabihin mo sa kanya, boss, nagsisimba ako pag-linggo eh. Kahit may pasok ka, okay lang yun. Pero ang mahalaga doon, nasabi mo. Kasi kung minsan sasabihin mo sa kanya, magpapaalam ka, alam niya na ikaw Kristiyano ka eh. Naninindigan ka na, Lord, ay sana, pinag-pray mo na sana, wala ka, lagyan ka ng day of Sunday. Hindi yung papasok ka sa trabaho, apply ng trabaho, tapos, ay linggo may pasok, okay ka lang. Kasi hindi ka ba na nagsabi sa boss mo, doon sa manager na, hindi ako manap sana pwede paglinggo kasi Kristiyano ako, dahil nagsisimba kami, kailangan ko magsamba. Kasi kung tutusin, lugi tayo sa ibang mga reliyon, di ba? Yung mga Sabanista, sinasabi agad nila, kami Sabanista, wala sasamba kami Sabado. Yung iglesia, sinasabi, may samba kami paglinggo. Merkules, may samba kami. Kaya kung titignan natin, dapat ito sa atin. Para maging masaya ang buhay natin lagi sa Panginoon at pagpalain tayo ni Lord, kailangan manindigan tayo sa ating pananampalataya. Amen? Na tayo ay patuloy na maging matuwid. Katulad ni Shadrach, Meshach, yung hindi sila sumamba. Kalawa, hindi sila sumamba. Dahil kay doon sa ribulto na yung Bukod-Dusor, di ba? Hindi sila sumamba. Kaya sabi ng itapon sila doon sa tapon sila doon sa pugon. Tanapon. Kahit sabi nila, kahit hindi kami iligtas o iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Grabe, no? Yun yung word na nakakaiyak talaga kapag binasa mo. Na talagang matatouch ka talaga sa sinabi nila. Na kahit mahal na hari, hindi mo kami sasamba sa ribulto. Kahit iligtas kami ng aming Diyos o hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Grabe. Matindi talaga yung kanilang paninindigan. So ito yung ibig sabihin ng Psalms, na dapat manindigan ka sapagkat para ikaw ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Para maging masaya ka palagi sa buhay mo, huwag kang compromise. Kaya yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo. So, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip.
alamin ninyo kung ano mabuti, nakakalugod sa Panginoon, at talagang ganap. So, ibig sabihin, alam natin dapat kung ano ang nakakalugod sa Panginoon at hindi. Di ba? Kaya dapat yun ang panindigan natin. So, ito pa rin ang word ng Panginoon, ito pa rin kahit anong year na darating. So, a blessed man is a righteous man. So, yan po ang number 1. Okay? Itong number 2 natin ay sabi dito, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral at utos ni Yahweh, siya binubulay sa gabi at araw. So, itong verse na ito ay makikita natin yung kay Joshua, di ba? Pag sinabi natin yan, maganda example yung kay Joshua chapter 1 verse 9. Di ba? Verse 8 and 9. Yung sabi niya doon na, ano ba yung Joshua? Sabi doon kay Joshua, kung gusto mo magtagumpay, huwag mong susuwayin. Dinidilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. At huwag mong susuwayin ito. Di ba? So, yun yung isa sa mga pangako kay Joshua para magtagumpay siya. Yung salita ng Panginoon na huwag niyang makalimutan at talagang bulay-bulay niya yun araw at gabi. So, ganito rin yun, pagiging happy. No? Kung gusto mo ikaw ay i-bless ni Lord at pagpalain ka ni Lord, ay palaging huwag mong kalimutan. Okay? Sabi natin, huwag natin kalimutan ang tawag nito ang salita ng Panginoon. So, kung titignan natin sa salita ng Panginoon, yung Bible, ito lang talaga yung ating ito lang talaga yung ating pinaka tawag nito, pagkain spiritual. Di ba? Ang dami niya, no? Pagkain spiritual, ito yung ating, sabi nun sa pagkain spiritual, 1 Peter chapter 2 verse 2 na ito yung pagkain spiritual natin. Tapos sa Psalms 119 verse 105, ito naman yung liwanag at saka nagbibigay ng ilaw sa ating landas. Okay? So, yan yung yung Bible, pagka talagang winala natin ito, yan ang walaan talaga. Kaya kakainin na tayo ng kadiliman. Kadiliman ang ating pag-iisip, kadiliman kahit na maliwanag ang buhay, madilim ang ating pamumuhay. Amen? Kasi ito yung liwanag, ang salita ng Panginoon. Kaya kung titignan natin bilang Kristiyano talaga, sa buong taon, kung gusto mo maging happy ka pa palagi, lagi kang makinig ng salita ng Panginoon, di ba? Lagi kang magbasa ng Biblia or lagi kang gumalo sa pag-aaral ng Biblia kasi ito talaga Ito talaga. Pag once na hindi mo na talaga naaalala itong salita ng Panginoon, tiyak talaga ay daranas ka ng kalungkutan, daranas ka ng mga bagay na malayo pa sa Panginoon. Ang pinakamalungkot sa lahat kasi, yung malayo pa sa Panginoon. Diba? Yung kalungkutan na natatanggap mo sa mundong ito, yung pag nasa Panginoon ka, ay normal lang yun. Di ba? Pag namatayan ka, nalulungkot ka, okay lang yun. Pag nawalan ka ng trabaho, nalulungkot ka. Pag nag-away-away ang pamilya, nalulungkot ka. Di ba? Pag may kabiguan, nalulungkot ka. Okay lang yun. Kasi normal lang yan talaga malungkot ka Pero pag malayo ka sa Panginoon at ang salita ng Panginoon wala sa iyo, walang sa iyo, walang nagsasalita sa iyo, ay tiyak, yun ang mas malaking kalungkutan. Dahil talagang lumbok ka talaga doon. Pero kung may salita ka ng Panginoon, kailanman malungkot ka pero hindi ka lumbok. Ano ibig sabihin na lumbok? Pag sinabing lugmok, yung talagang dapang-dapa ka, no? Wala ka lang ng halos pag-asa. Yun yung lugmok. Pero yung malungkot ka lang, walang problema yun. Talagang normal ang tao emotionally, may kalungkutan. Dapat din, may time na malungkot din tayo. Hindi naman lagi tayo malungkot.
kailangan masaya din. Hindi na laging masaya, kailangan may kalungkutan din. Tama ba? Hindi normal sa tao yung isang emosyon lang eh. Kaya nga yan ang ibig ko sabihin, na ang salita ng Diyos ay talagang para maging tunay na pinagpala tayo ng Panginoon, lagi natin kasama ang Panginoon. Sabi nga natin, no? Sabi dito sa, binasa natin kanina, dito sa Juan 15. Ano sabi doon? Sa Juan 15, siya yung puno, tayo yung sanga. Okay? Hindi ka makapamunga kung hiwalay ka sa puno. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa puno. Kaya dapat manatili ka. So, yun ang ibig sabihin. Ang Panginoon kasi, ito yung salita niya. Kasi maraming tao naghahanap sa Diyos eh. Saan ba ang Diyos? Huwag mong pabayaan. Ang Diyos, ito. Pag binasa mo, nagsasalita ang Diyos sa'yo. Amen? Oo. Yun ang hindi alam ng marami. Kaya ang Biblia minsan, sa kanila, nandun, sa nakatago. Pero siyempre, nagdadasal sila, Lord. Pero may nahanap nila, saan ba ang Diyos kaya? Hindi nila alam kung saan. Sumasagot ba kaya ang Diyos? O ano? Bahala na. Basta sila nakapagdasal, iba. Pero totoo sa atin, iba. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya ito yung ating Diyos na nagsasalita, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga sa atin ang Biblia. Kaya ito po ang pinakabuhay natin sa lahat. Itong salita ng Panginoon. Kaya anong sabi dito, para tayo ay, sabi ng Psalms, para daw tayo ay pagpalain palagi, at tayo ay samahan ni Lord, at happy. Happy, ito yung happy, no? So, sabi natin, dapat, a blessed man is a man of word. Word, o scripture. Is a man of scripture. Okay? A blessed man is a man of scripture. So tayo dapat ay nagbabasa at talagang kumari, nag-memorize. Ano pa ba yung ating reading, reading, study, meditate, memorize. Di ba? Pagdating natin yan pa rin. Dapat ma-develop pa rin natin, no? Hearing, pakikinig, reading, pagbabasa, tapos study, pag-aaral ng Biblia, tapos meditate, then memorize. Okay lang yun, no? Kahit na balik-baliktarin mo pa yun. Yung 5 na yun, bahala na, basta pumasok na doon. Yung tapos yung sabi natin, yung pinakapalad ay application, apply. Yun ang pinakamahalaga, yung apply. So, itong 5 na ito, dapat lagi po natin taglayin sa buong taon, sa buhay natin, kahit saan tayo pumunta, ano man ang sitwasyon, para tayo ay pagpalain at samahan ni Lord. Sapagkat ang salita ni Lord, yan ang sinasabi natin, nagsasalita ang Diyos Espiritu sa pamamagitan ng Biblia. Okay, kaya kung i-explain natin, bakit wala kayong rebulto? Bakit wala kayong imahe? So, ano sasagot natin? Meron kaming salita ng Diyos. Itong Bible. Hindi na naman kailangan yung rebulto kasi yung rebulto hindi nagsasalita yan eh. Tama? Hindi naman nagsasalita yung rebulto. Ang amin isa lang, Biblia, sapagkat ito yung salita ng Diyos. Amen, di ba? So, sila, yun nga, marami silang rebulto. Kanya-kanya silang rebulto kasi bakit? Kanya-kanyang patron eh. Kanya-kanyang patron yan, di ba? Kami kay San Pedro, kami kay San Luis, kami kay Mary, Immaculate, kay San Niño, iba-iba eh. Ito January na naman, no? Fiesta-fiesta na naman ng mga rebulto. Kaya kung titignan natin, nagsimula ang bagong taon natin, ito Pilipinas talaga. Hindi rin nawawala ng mga kaguluhan talaga eh. Dahil, ayan na naman, ang Pilipino.
Talagang marami pa ang hindi nagbabasa talaga ng Biblia. Nagbabasa ng Biblia, pero hindi naman sinusunod ang Biblia. Tapos, mayroon pa sa simbahan, may nakalagay doon sa gilid ng simbahan, 10 commandments, di ba? Pero hindi pa sinusunod yung number 1 commandment, saka number 2 commandments. Kaya, huwag sasamba, o huwag gagawa ng ibang mga Diyos-Diyosan maliban sa akin, hindi nila pinapansin yun. Okay? Kaya, tapos ang sabi daw nila, ayan, may paliwanag sila doon para lituin yung mga tao. Okay? Narinig ko, paliwanag nila, sabi nila, ang Diyos din gumawa din ng Diyos-Diyosan O daw, gumawa daw ng Diyos-Diyosan. Kasi, si Moses, noong nagkasala daw yung mga tao, tinuka ng mga ahas, tapos ginawa ni Moses yung mga ginto, ginawa niya yung ahas, di ba? Tapos kung sino daw titingin doon, magagaling. O yun. Sabi niya, bakit? Sabi ng Diyos, gumawa ng ahas Yung ahas Diyos, rebulto, di naman daw yun. Oo, rebulto. Bakit? Ang Diyos din naman, nagpapagawa ng rebulto. Okay. So, kung titignan natin, tama naman, nababasa nyo sa Biblia, na gumawa si Moses. Pero sinabi ng Diyos yun. Sa kanila ba, sinabi ba ng Diyos na gumawa ang revolted Mary? Yan ang tanong kung sinabi ba talaga ng Diyos sa kanila. Yan. Kasi magaling sila magpaikot Pero kung titignan natin, ano po ang lesson? Ang salita ng Diyos, kailangan mag-aaral na tayo. Bakit? Marami kasi binabaliktad ang mga aral ng Panginoon. Kaya maraming tao ngayon, hanggang ngayon, ay hindi pa rin nakakaalam ng katotohanan kasi kumbaga dinagdagan ng tao ang pagpapaliwanag, lalo yung mga sa simbahan. Minsan, binabago nila ang paliwanag sa Biblia. So, ang nangyayari tuloy, hindi talaga nakikita yung tama. Kaya, anong challenge sa atin? Marami pa ang mga tao dapat bigyan ng kaliwanagan. Okay? Na dapat talagang maunawaan nila kung ano. Kaya dapat magsipag tayo, makinig, mag-aral, okay? Ang kasunod, hearing, reading, then study, tapos, meditate, memorize. Okay? Kaya dapat yun ang challenge sa atin ngayong mga taon na ito, na mag-aral pa ng salita ng Panginoon. Kasi ang dami pa dapat na mabigyan ng liwanag. Okay? Sa maaaring mga kamag-anak natin, maaaring mga kapitbahay, classmate, kaibigan, sino mga tao, na talagang may Diyos din. Pero ang problema nga, mali yung paliwanag sa kanila ng Biblia. Kaya dapat sa atin, sikapin natin na huwag natin pabayaan mag-aral sa salita ng Panginoon. Okay? Ang sabi dito, sa verse 2, magagalak siya lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siya ay binubulay araw at gabi. So, ibig sabihin, yung ating, talagang ilagay natin sa isip, puso natin, na talagang mahalaga at talagang magalak tayo kapag tayo nag-aaral. Kasi marami tayo natutukasan na salita ng Panginoon. Ngayon, sa internet, marami namang di ba? Marami nang pwedeng i-google na natin yung mga gusto nating itanong, gusto rin nating malaman, nasa sa internet. Kaya kung tutusin, kung mayroon tayong mga internet, ay mag-aral tayo dun sa internet. Kaya lang, hindi lahat na nakalagay sa internet ay talagang tama. Siguro, ang namin doon, yung mga verses, ay tignan natin maigi. Okay? Pero mayroong mga lesson, pero pagka mga dictionary, mga tama yun, di ba? Yun yung titignan natin, yung mga dictionary. Kasi mga meaning, nandun yun mga meaning. So, okay ba? Na dapat ay magsaliksik. Sabi dito, pagbubulay-bulayan, magsaliksik na banal na aral. Yan, tapos binubulay araw-araw. So, yun. Magsaliksik, ano ibig sabihin na magsaliksik? Talagang aral. Di ba? Sasaliksikin mo.
aralin mo. Okay, so yun, yung pinagpalang tao ay taong laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. The blessed man is a man of scripture o a man of word. So, alam natin si Joshua, yan ang pangako ng Panginoon sa kanya na para gusto mo magtagumpay, huwag mong kaligtaan ang salita ng Diyos. Ganun din sa atin. Gusto mo magiging masaya ka, talagang totoo ka pagpapalain ni Lord, huwag mong kalimutan. Lagi itanim mo number 1, ang salita ng Panginoon. Huwag mong kalimutan talaga. Okay, siguro, yan na, no? Then, last, ang ating pong verse 3, ang sabi dito, ang katulad ay isang punong kahoy na sa tabing batisan, sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanunan, at ano bang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Wow! So, ito yung yung sabi dito na ang taong pinagpala, ang taong masaya, ay kapag nagsasaliksik ka, ang salita ng Diyos ay magiging katulad ka sa isang puno na nakatanim sa tabing batisan. So, lagi kang sariwa, lagi kang namumunga. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Ang buhay mo, kapag nasa Panginoon ka palagi, parang yun nga, sa John chapter 15, di ba? Pag nakadikit ka lagi kang magbumunga. Okay? So, yun ang ibig sabihin dito na napakahalaga talaga yung salita ng Panginoon. Okay? So, para kahit anong panahon, taghirap man, ano man ang darating, pandemya man, so hindi ka masya-apektuhan ng sitwasyon. Ang pandemya, panlabas lang. Pero yung pandemya ang pangloob, yun ang problema. Kaya dapat, huwag natin hayaan ng salita ng Panginoon, hindi natin ito talaga pabayaan sa buhay natin. Na laging magbasa, lagi tayo may laman ang ating puso at isipan ng salita ng Panginoon. Kaya meron pa tayo meditate and memorize. Kasi kahit na hindi tayo nakakapagbasa, pero nag-meditate ka naman, memorize ka. At least yun ang mahalaga, no? Na kung busy ka, ano ka man, hindi mo kailangan araw-araw para katutok sa Biblia. Mahalaga yung meditation and memorize. Memorize. Yun ang mahalaga kasi kahit wala na ikaw dala-dala mo, panahon na hindi ka na basa ng maigi. Pero marami kang alam na verse, marami kang bibinitin. Di ba? So mahalaga, handa ka na sa panahon na, halimbawa, busy ka, kailangan mayroon kang verse na memorize mo. So ano ibig sabihin dito? So, ang sabi dito, blessed man is a man of, anong tawag doon? The blessed man is a man of success. Sabi kasi dito, ano man ang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ayan. Grabe, no? Bakit? Kasi yung source ng lakas mo, ang source ng buhay mo galing sa Panginoon. So, hindi ka nauubusan. So, lahat ng ito ay, sa sapa. Yung sapa, yung tubig para sa puno, hindi nauubusan. Kasi, yun ang sabi dito. Ano ba yung sabi niya? Katulad ng isang punong kahoy na katalim sa batisan. Batis, ibig sabihin niya, sapa o spring. Diba? So, batis. Yan. So, ganyan ang buhay ng isang tao laging nagbabasa ng Biblia. Laging may laman ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kung ano man daw ang kanyang ginagawa, ay mayroon siya, ano man ang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Bakit? Kasama mo palagi ang Panginoon. Palagi kang sumusunod sa salita ng Panginoon. Kapag sumusunod mo ang salita ng Panginoon, walang kabiguan, walang pagkatalo. Amen ba yun? Tama ba? Oo. Kahit sabihin mo, hindi mo man natupad yan, pero sinunod mo ang Panginoon, yung resulta, kahit hindi man niya maganda, pero ang mahalaga doon, sinunod mo ang Panginoon. Amen? Ang mahalaga doon pa sa pagsunod mo, 100% ka na, talagang tagumpay ka.
Pero kung ang resulta, para hindi naman maganda, walang problema yun. Ang mahalaga, sinunod mo ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Amen ba? Kung titignan natin ang mga taong nauna dito sa Old Testament, na mga masunuring tao, hindi naman talaga lahat na kanila ginagawa ay talagang masabi natin tagumpay. Pero ang tagumpay dito, yung naging masunurin ka sa Panginoon. Tama? Kaya yun ang mahalaga rito. Yung taong masunurin sa salita ng Panginoon ay taong laging nagtatagumpay. Taong nakakaling ang buhay sa tabi ng batisan. Ibig sabihin, lagi kang masagana, lagi kang may supply galing sa Panginoon. So, pag lagi kang malapit ka sa Panginoon, lagi mo kasama ang Panginoon, talagang lagi kang palalakasin ng Panginoon at hindi ka iiwanan ni Lord. Amen? Kaya lagi mo ipapanalangin, Lord, samahan mo ako, Panginoon. Kahit saan pumunta, lagi mo ipag-pray bago ka umalis, samahan mo ako, Panginoon. Lord, samahan mo ako, Panginoon. Ang iyong salita ay patuloy kong maunawaan. Yun po, para masabi natin, the blessed man is a man of success. Yan, happy. Ang mga taong pinagpala, ang taong masaya, ay dapat laging nagtatagumpay. Okay? Nagtatagumpay ka, bakit sinusunod mo palagi ang salita ng Panginoon? Hindi mo pinakalimutan ang salita ng Panginoon. Kaya lagi kang matagumpay sa iyong buhay. Amen? Gusto ba natin naging matagumpay? Ha? Lalo na ito, no? Lagi naman natin, nagsimula mag-ending tayo ng happy Merry Christmas, Happy New Year. Sana happy patuloy. Totoo yan. Kaya susundin natin itong mensahe ng Panginoon dito sa Psalms. Talagang magiging happy tayo hanggang tayo ay dumating sa harapan ng Panginoon. Magiging happy tayo. So, simple lamang, no? Una, maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabi natin, a blessed man is a righteous man. Okay? A blessed man is a man of scripture or word. Then, a blessed man is a man of success. Okay. So, yan po ang ating blessed na tao. Kaya, maganda. Bati tayo New Year. Happy New Year! Happy, almost another year, no? Talagang magiging happy kapag hindi natin kalimutan ang salita ng Panginoon. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin na huwag natin kaligtaan, gulay-gulayin ang salita ng Panginoon araw at gabi. Sundin natin at lumayo tayo, manindigan tayo sa ating pananampalataya at patuloy tayong sundin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mundo ito ay marami po mga iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga pagsubok. Naway dalangin namin na kami po ay maging taong mapagpala sa inyong harapan, taong masaya, taong Panginoon na pinagpala mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami po'y maninindigan sa kabutihan, na hindi kami, Panginoon, aayon sa gawa ng masama at susundan namin ang kanilang malit, payo at halimbawa. Nawa, Panginoon, Lord, kami po ay patuloy na mag-aral ng salita mo, patuloy na makinig, patuloy, Panginoon, magbubulay-bulay, patuloy, Panginoon, mag-memorize ng iyong salita. Patuloy, Lord, namin i-apply ang lahat ng ito para kami, Panginoon, ay makaranas ng patuloy, Panginoon, na kasiglahan, patuloy na kagalakan, patuloy, Panginoon, na katagumpayan sa aming buhay bilang mananampalataya. Sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, sa darating pa, Panginoon, talagang kami po ay pinagpala mo at kami masaya. Hindi lamang sa panlabas, kundi sa aming pong pag-iisip, sa aming puso, sa aming espiritu, sa aming kaluluwa, ay tiyak, Panginoon, na kami po ay masaya. Salamat po, Diyos, salamat. Wala na po kami hahanapin sa mundo ito, kundi Ikaw lamang, Panginoon,
ang nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng direksyon, nagbibigay sa amin ng katalinuhan, kaalaman kung ano po ang pinakamahalaga sa mundong ito. At alam namin na nasa inyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito, sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. First, the kingdom of God, and He is right to stand. And all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Isa pa, seek first. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Muli sa araw na ito ay ibalik po natin ang ating pong pananalangin at patuloy na pagpapakumbaba sa ating sa harapan ng ating Panginoon. Bago po tayo magtapos ay tayo po'y dumulog sa ating Panginoon sa pananalangin, sapagkat ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. So tayo pong lahat ay manalangin para sa paghingi at patuloy nating hingiin ang mga kagustuhan ng Diyos sa ating buhay upang tiyak ipagkakalob ito ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Father. Tinatagubili namin sa inyo, Panginoon, ang aming buhay, sapagkat sa inyo po ang lahat ng ito, O Lord. Kayo po ang may-ari ng aming pamilya, ng aming buhay. Kaya patuloy, Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat na binigyan niyo pa kami ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Ang aming panalangin, Lord, na maniwala kami sa inyo, sa mga salita mo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa mga pangailangan namin sa mundong ito. Na ang sabi mo, unahin namin ang pagsunod sa inyong katuwiran, sa inyong mga gawain sa kaharian, at ang lahat ng bagay pagkakalob nyo sa amin. Kaya Lord, salamat po. Muli ay patuloy nyo kami, Panginoon Lord, na bigyan, Panginoon, ng pagkakataong maipakita na kami, Panginoon Lord, ay sumusunod at talagang naniniwala sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya muli, O Lord, kami nagpupuri sa inyong katapatan na hindi kayo nagsisinungaling, hindi nyo kami iniwan, ipinabayaan man. Kaya, O Lord, pinagtagubili namin ang lahat ng aming pong mga responsibilidad, ang aming pong mga pangailangan, at higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin namin ang aming pagsunod sa inyo, especially, Lord,
ang pagbabahagi ng kaligtasan sa iba pang mga tao, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na ma-share namin ang kaligtasan, Panginoon, doon sa mga taong nanampalataya sa iyo, naniniwala sa iyo, pero hindi nila naunawaan kung ano po ang mga paraan na nais yung ipagawa o nais, Panginoong, gawin ng isang tao upang siya ay maligtas. Kaya Lord, salamat po na kayo po ang aming Diyos na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng aming pong pagtanggap at pagsuko, pagsisisi at pagtalikod sa aming kasalanan, ay naghari kayo sa amin at kayo, Panginoon, ang siyang aming Diyos. At binigyan nyo kami ng misyon, binigyan nyo kami ng buhay na walang hanggan, at salamat sa lahat ng ito, O Diyos. Kaya masasabi po namin, Lord, na kami, Panginoon, ay meron pang gagawin sa mundong ito. Marami pang mga aanihin, marami pang mga kaluluwang naliligaw at wala pang katiyakan sa kaligtasan. Kaya Lord, we pray and I pray na patuloy nyo kaming gamitin bilang inyong instrumento. Ang aming mga bibig, ang aming mga katawan, ang aming mga isip para sa pagpapahayag ng kaligtasan, na hindi po kami dapat mahiya, kundi kami po ay andun ang aming eagerness, andun, Panginoon, ang aming obligasyon. Lord, salamat po sa mensaheng ito. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa inyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang ating doxology. Ang Diyos may papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay sumaating lahat. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid.